ma-express. Yung lagi-lagi ang layunin niya. Gusto niya ma-express ang kanyang sarili. Masamba. Amen. Siya. Part of his expression is that he will be worshipped as God. Diba? Diba? Sabi ng propeta, hindi pa nga siya pwedeng matawag na Diyos o God. Nung wala pa siyang nililikhang mga anumang bagay. Grabe naman yung Diyos niyo. Sabi ng mga denomination, hindi pa pala siya Diyos. Pero sabi ng propeta, gano'n nga, di ba? Nung nag-iisa lang siya si Elohim, wala pang sumasamba sa kanya, although he had all the potential as God, yung attribute as God nandun sa kanya, yet he was not yet called God sapagkat wala pang sumasamba sa kanya. Di ba yan sabi ng propeta? So, ano naman ibig sabihin ng word na God? God means the object of worship. How can He be the object of worship when there is nobody to worship Him? So, nung nilikha niya na yung mga anghel, that is the time na matawag na siyang God because there is somebody now to worship Him. Amen. So, look at this. You're part of Him. You were in the mind of God. That was you. You were in the mind of God. Okay? And then, mga kapatid, pagkatapos, yung buhay mo dito ay plinano na ng Panginoon. You are not an accident. Lahat tayo na nandito sa lupa, tayo po ay naitalaga na. May plano na siya before the foundation of the world. Alam niyo ba, magkakasama na tayo before? Pinagtagpo lang tayo ng panahon dito sa lupa. But in reality, magkakasama na tayo doon sa kanyang, di ba, kaisipan. You were there. So lahat ng bagay, pinano na ng Diyos para magkatagpo-tagpo tayo lahat. Right? Amen. Now, you were expressed in a body called a theophany. A celestial body waiting for in heaven. Diba? Pero alam natin mga kapatid, yun ang ginawa ng Diyos Mula sa kanyang kaisipan, ibinaba tayo mula sa 7th dimension, nilagay tayo doon sa 6th dimension, kung saan nandun ang theophany, kung saan na-express tayo, not only just a thought, not only just attributes, binigyan tayo ng katawan, katulad ng ginawa niya, di ba? Because God is a spirit, you could not see God because God is spirit. So He made a form, a body He called theophany. At ganoon din tayo, nilagay tayo doon. Pero in our case, mga kapatid, alam natin sabi ng propeta, we bypass that. Imbes na sana tayo ay sasalpak doon sa theophany natin. Sandali na Panginoon. Meron ako gagawin, sabi ng Panginoon. Okay, wag mo na kayo sasalpak dyan. Pero yan talaga yung tahanan ninyo, yan talagang damit niyo, yan talagang katawan ninyo. Pero kinakailangan muna yung bypassan yan at may lagay kayo dito sa lupa. So we bypass our theophany. Amen? At inilagay tayo dito sa lupa. For what purpose? You are born into this body of flesh to suffer temptation. Para masubok tayo dito sa lupa. Yan ang purpose ng Panginoon. Makaranas tayo ng lahat ng uri, mga kapatid, ng pagsubok upang makilala natin ang kanyang katangian. Diba? Pero pagkatapos nito, tayo yung nandito na ngayon. At anong nangyayari ngayon? Na-realize natin ngayon, amen, na hindi pala aksidente yung ating pagkasilang dito sa lupa. No? Lahat ng bagay ay direktang plano ng Diyos na gusto niyang mangyari. Okay? At pagkatapos, ngayon ay ginagawa niya na tayo ngayon. Ang Diyos ay kumikilos na sa atin. Sinasakdal na tayo ng Panginoon from glory unto glory. Until one day we will be glorified. Amen. To be changed from mortal to immortality. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Para later on, babalik tayo doon sa ating pinanggalingan. That is our origin. Amen? Yan ang destination natin. Bumalik tayo dun sa ating pinanggalingan. So your birth on this earth was pre-planned by God. Hindi ito, mga kapatid, isang coincidence. Hindi nyo man marahil gusto kung sino yung mga magulang nyo. Kung sino yung tatay at nanay nyo, kung saan kayo pinanganak na pamilya. Di ba? Hindi nyo hiningi yun. You didn't ask for that. You didn't choose that. Hindi nyo rin pinili kung saan kayo ipapanganak na lugar, kung anong lahi ninyo. Pinili nyo ba maging Pilipino? Hindi.
Kung alam nyo lang, sabi niya, sana naging Amerikano na lang ako, sana naging European na lang ako, ganito at ganyan. Pero, sino nagdisenyo? Ang Diyos, siyang nagplano ng mga bagay nito. God knew exactly kung saan Kanya ilalagay. Because He's an infinite God. Hindi siya nagkakamali, mga kapatid. Hindi siya nagkamali nung inilagay ka dyan sa pamilya mo. Ha? Amen. Kasi pati mga magulang mo, pinedestinado ng Diyos na magkatagpo sila para may produce lamang yung gusto niyang larawan na nakakita niya tungkol sa iyo. Diba? Kaya pati yung mga ninuno mo, yung mga, diba? Mga lahat ng generation mo, they were all being taken care of God para sa panahon na ito ay ma-express kung sino ka. Di sana nung panahon ng World War I, World War II, yung mga ninuno natin, patay na sila lahat. Pero iningatan sila ng Panginoon. At sinong nakikita ng Diyos? Ikaw. Pati sila kasama, amen? Saan? Sa plano ng Diyos, kasi ang inisip ng Diyos sa the end, tayo. Iningatan sila ng Diyos because of you. Kaya mapalad po yung mga taong nakakonekta sa mga nobya niya. Amen. Saan man kayo pumunta kung pray kayo ng Panginoon, pati yung mga taong nasa paligid ninyo, iniingatan ng Diyos kasi nandiyan kayo. Amen. Hindi madidisgrasya yung sasakyan kasi nandun kayo sa sasakyan. Pati yung mga tao nandun sa sasakyan, iningatan ng Panginoon. Dahil may anak ng Diyos na nandun sa loob ng bus, sa sasakyan. Amen. Hindi lulubog yung barko dahil nandun kayo. Hindi babagsak yung aeroplano kasi nandun kayo. Di ba? May anak ng Diyos na nandoon, nakasakay. You see? So, pati yung mga tao na nakakonekta sa atin, they were also being blessed by God. Kasi nandiyan kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Like Abraham. Nung pinagpala si Abraham, lahat ng kanyang pamilya o lahat ng kanyang mga alila, they were all being blessed by God. Hindi lang siya. Right? Amen. So we understand God knew exactly who you were and where you will be placed because God is infinite. He knows the end from the beginning. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, alam nga ng Panginoon yung bat of your eyes eh. Gumayin gaganon yung mata nyo, bilangin niya kung ilan yon. Bilang nga niya yung buhok sa inyong ulo eh. Di ba? Nothing is being hidden in God. You see? Now, there's a question. Which body did God make first? Ito bang katawan na ito? O that body that we are? Amen. Hallelujah. Tell him right now. Did God make this earthly body first? Or did He make the eternal house first? Palagay ninyo. Amen. Sinong nauna? Di ba? Kaya ka merong ngayong ganyang itsura kasi may itsura ka na doon. Kasi you are just a negative eh. Sabi ni Brother Branham, yung asawa niya brunette. Yung asawa niya, yung kulay ng mata niya ay parang gray, parang gano'n. Pero sinong nauna? Yung katawan niya dito na brunette? O yung buhok niya brunette? O meron na talagang gano'n siyang gano'n na reflection doon sa langit? Sabi ng prophet, yung asawa niya, nakita niya doon, parehas pa rin yung kulay ng buhok, parehas pa rin mga kapatid, yung itsura ng kanyang bata, that figure. Di ba? So that brings to say, amen, yung katawan muna na nandoon, na ginawa ng Panginoon, yun ang nauna, bago nagkaroon ka ng katawan dito sa lupa. Right? Amen. Praise the Lord. Na kung aalis ka na sa katawan na ito in this earthly body at isusot mo na yun. Kapag yung katawan na yan ay pumunta na sa sementeryo, di ba? Immediately, sabi po ng Biblia, mga kapatid, you will have the other one. Hindi ito, mga kapatid, katawan, mga kapatid, na aantayin mo pa. Pagkatapos yung buhay dito, yun na kaagad ang sasalpak sa katawan mo. Yun na yung katawan mo kaagad. You see? At kaya kinakailangan, mga kapatid, dito sa lupa, kinakailangan alam mo kung ano yung mas mahalaga sa iyo.
Kasi kahapon, nakita ko po, meron akong nakitang isang video, sabi doon, ng mga celebrity kung gaano kabongga, kagaganda ng kanilang mga puntod. Parang iba, palasyo. Ang isura niya, up and down. Talagang bahay talaga. Ang ganda-ganda ng kanilang himlayan. Amen. Kasi prepare nila yun eh. Gusto nila maganda ang kanilang himlayan. Pero in reality, maganda kayang kalagayan nila doon sa kabilang buhay? Di ba? Amen. Kahit mag-prepare ka ng iyong kamatayan at meron kang St. Peter dyan. Meron ba kayo St. Peter dyan? Meron? Gusto nyong subukan kung amen. Yeah? Kahit maganda yung preparation mo dito sa pagpanaw mo, ang mahalaga, pagkatapos dun sa buhayan, importante. Di ba? Kasi yun ang sabi doon, yun ang destination natin pagkatapos dito. That is just a doorway. Alam natin, at yung lugar na yun, yung dimension na yun, you see, that body, kung saan natin pong papasukan, ay kakaibang katawan na hindi niya dinala yung mga bagay na tinamasa natin dito sa lupa. Kaya nga doon sa langit, yung mayaman akala niya pwedeng bayaran si Abraham Di ba? Pwede ba? Inuutusan niya kasi ganun ang kanyang attitude Manager siya. Kaya yung kanyang karakter na gano'n, na pagiging palautos, amen, dala pa niya doon, sabi niya, mga Abraham, pwede ba, papuntahin mo dito si Lazaro, pwede ba, papuntahin mo dyan doon sa baba. Utos na utos kasi nature niya yun At ang sabi ng propeta, ang bagay na pwede nyo lang madala doon, yung karakter nyo. Di ba? Amen. And character is a victory. You see? Yun ang madadala doon. Kaya, amen, hindi nyo madadala ang pera doon. Amen? We are living in a time that is dominated by what we see, what we touch, what we measure in our lives sa pamamagitan ng mga tinatangkilik ng tao. Di ba? Pera, lahat ng assets, magandang career. Amen? That's why the Lord warned the people, sabi niya, the love of money is the root of all evil. Kaya nga yung rich man, sabi doon, kaya siya napunta doon because yung pagmamahal niya doon sa material na bagay. Hindi niya magawang sundin ng Panginoon. Why? Because mahal niya yung kanyang kayamanan. Pagdating naman ng dulo, hindi naman siya naligtas ng kanyang kayamanan. Tama? You see? Praise God. Kaya kahit hindi ka mayaman dito, kahit dukha ka man, kapag po yung relasyon mo sa Panginoon maayos, pagdating mo sa langit, aaliwin ka ng mga anghel, katulad ni Lazaro. Magandang kalagayan mo doon. Hindi ka dadaing sa hirap. You see? So that is your identity. Your identity is not found on how much money you have in the bank. Amen? Or maganda yung trabaho mo. Amen? Kung saan ka na doon na kumpanya, stable ka, no? Kinakailangan matiyak mo that your name is in the Lamb's Book of Life. Yun ang magandang identity na dapat mo matiyak ngayon. That your name is in the book. Doon ka dapat nakatingin. Sabi nga ni Papa, sabi niya, let us what? Fix our eyes on the things that are eternal. Because all those things that are eternal, amen, ay hindi po ito mawawala. Okay. Look at the election, the precision of the election of God. At ang kanyang plano. Sabi niya rito, mga kapatid, okay? Even a natural birth is based upon election. Binagit ito ni Brother Alex nung nag-share siya rito, the last time. Sabi niya, now the female ovaries produce many, many eggs. But why is it that a certain time, a certain egg comes down and not another one? And then amongst the male sperm, for no known reason, a certain germ attaches itself to the egg, while the others that could have just as easily attached themselves or had better opportunity to do so, did not so, and perish. Sabi niya, sabi ng propeta, bakit? Okay? Bakit? Because there is an intelligence behind all of this. May nag-isip.
Di ba? Merong nagplano, hindi yung magulang. Amen? Alam ba ng mga magulang? Amen? Na babae o lalaki ang kanilang magiging anak? Sino nagdi-determine? It was God. There is an intelligence behind all this. Otherwise, what determines whether the baby is a boy or girl, blonde or brunette, light or dark, type of eyes, etc. Sino yun? Ang Diyos. Di ba? At maganda nga yung point ni Brother Alex nung last sabi niya, biro niyo, ang dami ninyong magkakapatid, nag-struggle kayo lahat, naglalabanan kayo. Kung sino makarating doon sa finish line. Pero isa lang, 1 in a million ang makakarating doon. At kayo na narito ngayon, kayo yung nagwagi. Kaya yung buhay nyo, kaya kayo nag-exist dito sa lupa, is just only a miracle. Milagro na kayo na isilang ngayon. Bakit? Sa bakit yung iba mga kapatid nyo, hindi nila kinaya. They were all perished along the way habang sila nagtitravel. Hindi nila nakayanan. Para nakita ko rin, ginamit ng propeta sa example dun sa mga Israelita that they traveled to go to Canaan. Di ba? Ang dami nila, 2 million ang lumabas. Pero ilan doon sa old generation na nakapasok doon sa loob ng Canaan? You know, it was 2. 1 in a million. It was Joshua and Caleb. Di ba? Kaya ang predestination ng Diyos, tiyak. Alam nyo, kahit ikaw, umaayaw ka sa Panginoon, kahit anong tago mo sa Kanya, kung anak ka ng Diyos, hahantingin ka niya. Kung anak ka ng Panginoon, hahanapin ka niya kahit saan ka sulok magtago. Hindi mo pa pwedeng, amen, taguan ng Panginoon, layuan ng Panginoon. Hahanapin ka niya. Bakit mahalaga ka sa Kanya? Kung ikaw yung tupang nawawala na isa, hindi magiging kumpleto yung 100 sheep na yon, 99 na wala isa. Kung wala isa na yun, kaya kahit saan ka pumunta, kahit saan ka sulok magtago mga kapatid. Kahit kung minsan parang dinided mo lang salita ng Diyos. Pero kung anak ka ng Diyos, may paraan ng Diyos para tawagin ka niya. May paraan ng Diyos para ikaw mga kapatid, ibalik niya sa kanyang kawan. Amen. Hallelujah. Kahit sabi mo, ako na yating pinakamasamang tao, Pastor. Marami akong ginawang mali. Amen. Pero kahit na maraming mga taong ganoon ang buhay nila doon sa Biblia, pero sila tinawag pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi tinignan ng Diyos kung ano yung kalagayan nila physically, anong buhay nila. Ang tinignan ng Diyos, yung buhay, yung bahagi niya na nandoon sa tayo na yun, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Lahat nakaplano. Lahat ng papapel sa panahon, maging sa mga hula, ay nakaplano na kung sino sila. Look at this. Amen. Ang propeta back in 1954, he prophesied a dramatic event. Ano yon? Doon sa kanyang message sa Acts of the Holy Spirit, he mentioned about there will be a pope that will going to rise out of America. So that was 1954. Sabi niya rito sa message niya, no? Sabi niya, in the message Acts of the Holy Spirit, December 19, 1954, the prophet of God spoke of how a pope will come out of the United States according to prophecy. The scripture, Brother Branham drew it from Revelation chapter 13, where sabi doon, yung second beast, yung America, United States, will cause the whole world to worship the first beast, which is Rome. Okay? At hindi ba nangyari? Nangyari nga na, for the first time, nagkaroon ng tinatawag na American Pope. At kung titingnan natin kung kailan pinanganak si Pope Leo XIII, ang birthday niya September 14, 1955, ibig sabihin, 9 na buwan pa lang siya, nakita na siya ng propeta na itong American Pope na ito ang siyang tutupad ng propesya. Di ba? Amen. Hindi nagkamali. Ganon na foresight ng propeta yung prophecy. So nothing is outside God's control. Nothing is out of order. Lahat nasa order yan. Lahat ng mga papapel, nandyan na. Palagay niyo mga kapatid, si Putin ng Russia, si Trump ng Amerika, amen, si Benjamin Netanyahu ng Israel, and all the other president. Lahat sila mga kapatid ay kasama doon sa drama na sila ang papapel. Hindi natin alam kung sino na. Itong mga tao na ito, mga kilalang leader na ito, sila na nga yung talagang huling gaganap
nung mga bagay-bagay na nandun sa hula. Kasi, amen, lagi niyong bantayan, lagi po itong mga bansa na ito. Israel, yan ang fig tree. Ang Russia, yan ang King of the North. Amen. Ang Amerika, alam na ang dami mga prophecy, ang prophet sa Amerika that will happen in Los Angeles. Magkakaroon ng great explosion, the seventh vision niya. Pagkatapos, iba pang mga countries, nandyan lahat yan. So, actually, this world is what? Hindi lang falling apart. Everything is falling in line. Kung sino yung mga nandoon na papapel, sila na mga kapatid ang inilagay ng Panginoon. Kaya itong Pope na ito, siya talaga yung sinabing papapel dyan bilang American Pope. You see? Makita natin ang prophecy, it is always precise. Everything is in its right place and it's working according to God's plan. Do you agree? Amen. And the prophet is a reflection. Kung ano yung nandoon, somewhere beyond that place, sila yung tinatawag mga kapatid na ano tawag doon? Parang hindi teleporter. Sila yung tagahatid. Di ba? Amen. Sila yung spokesperson ng Panginoon. Sabi rito sa message na God doesn't call a man to judgment without first warning. Sabi niya nito, the prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to, because the prophet is so designed his life that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream. He sees it when he's wide awake. Now, that's something God has to do. See, he sees what's going. A prophet foresees what way off, see the things that is coming. Right? Tayo, nakakapanaginip tayo ng mga bagay, that's nangyayari. But you have to dream first. Amen. May panaginip tayong gano'n, di ba? Nangyayari yung panaginip natin. Right? Pero ang propeta, hindi po siya nananaginip para makita niyo yung bagay na darating. Sabi nito, yung propeta, nakamulat yung mata niya, pero nakikita niya yung mga bagay-bagay na darating. Amen? Yung consciousness niya, saka yung subconscious niya, nagmi-meet, nagkasama. Kaya kahit awake siya, hindi siya tulog, he could see something, he could foresee something in the future. Kaya nga nung si Brother Branham ay nagpipray na may sakit, di ba? Hindi siya nakatingin actually dun sa tao. May nakikita siya beyond. Okay? That body, that person. Sabi niya, you know, sister, 25 years ago, ganito ka, nagkaroon ka ng car accident. Al ganito, ganyan. Sinasabi niya, yung pangalan mo, yung bahay mo, ganito. Mga kapatid, saan siya nakatingin? Hindi niya tinignan yun, mga kapatid, sa biography ng tao na yon. Nakita niya yun behind. Okay, doon sa dimension na yun na nakikita niya tungkol sa kanya. Nabalik siya doon sa past. You see? Bakit? Because he was a prophet of God. Nire-reflect niya yung mga bagay na nandoon something in another dimension. At nagiging siya yung mouthpiece so that God could speak word at confirming His word. Amen? Siya ang naging instrumento ng Diyos. Tama? Amen. Hallelujah. May vision siya. At lahat ng kanyang vision ay nangyayari. Yan ang propeta ng Diyos. May thus said the Lord siya. Visions only confirm that God will what? Will fulfill what His plan in your life. Amen. Amen. Katulad po ng mga ibang mga propeta na nabuhay dito sa lupa. Okay? Now, and we know that the plan of God has an appointed time. Maring ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, parang lumalagpas pa yung Word of God sa iyong ulunan. But one day, habang nakikinig ka na nakikinig, amen, na-realize mo, bumabagsak na. Hindi na siya lumalagpas. Amen. Bumabagsak na. Hanggang mga kapatid, dumadali na saan sa puso mo. At nakita mo kung anong dahilan kung bakit nandito ka sa lupa. Di ba? Yun yung appointed time ng Diyos. Dati natin hindi ka makakonect. Amen. Bakit naririnig mo ang salita ng Diyos, pero you are not yet connected to
that place, the dimension, the Word of God. Pero ngayon, nung dumating ang panahon, ngayon parang bakit ganito? Parang ako yata ang kinakausap ni Pastor. Bakit ganito? Parang natatamaan ka, nasasaktan ka. No, that is the time. Na-establish na yung connection doon sa lugar na yon. Amen, naayos na. Amen, ang communication. At lumilinaw na lumilinaw hanggang sa makita mo, hindi ka pala ikaw the way you think yourself right now. Meron pa palang mas mataas na dahilan kung bakit ka naririto. May tawag sa iyo ang Panginoon, may purpose sa iyo ang Panginoon. Amen, hallelujah. Yun ang pinakamaganda po sa lahat. Yung madiscover mo ang purpose ng Lord sa iyo. It doesn't matter kung ilang taon ka na buhay. Aanhin mo ang edad na, amen? Masyadong mahaba. Yung lola ko namatay 100 years old. Inabot niya ang centennial. Bilhin nyo? But it is not important how long you live. The most important is how you live on earth. Kahit ilang taon ka na buhay, napakahaba ng buhay mo, pag hindi mo nakita ang purpose ng Diyos sa buhay mo, useless yung mahabang buhay na yan. Binayayaan ka na nga ng Diyos ng mahabang buhay, pagkatapos hindi mo pa na-discover kung anong purpose ng Lord sa iyo rito sa lupa. Di ba? Kaya kahit ikaw ay mamatay ng maikli lang ang buhay mo, ang mahalaga, you live a life that you know that you fulfill the purpose of God. Yun ang mahalaga doon sa atin, mga kapatid. Di ba? Amen. So you see, God's an appointed time. God's timing is always perfect, though often slow or to our human eyes. Amen. Kaya yung mga matagal na sa church, sabi na, tagal-tagal naman na ni brother, tagal-tagal naman ni sister. Bakit kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagpapasya? Bakit kayo hindi pa rin sila lumalugo? Amen. Antayin niyo siya. Kasi may paraan ng Diyos. Mamaya pag na-connecta na yan, baka mamaya mas mabilis na yung connection. Amen. Mas mabilis na yung paglago niya. Amen. Hallelujah. Siya pa yung magiging mas matured sa mga matatagal na. Ha? Siya pa yung magiging faithful, on fire. Amen. Hallelujah. Look, it took 712 years from the prophecy for John the Baptist to come forth. Agal. And it took thousands of years for the seed of the woman, Jesus Christ, to come forth after his first promise in Eden. In other words, it doesn't matter kung gaano katagal, ilang taon, diba? Years of kung saan mapupulfill or thousands of years. You see? Ang mahalaga, mga kapatid, it will going to be fulfilled. Kung ano sinabi ng Panginoon. God has a specific time and a specific way and a specific purpose for everything. So you have to just, what? Wait for God's timing. Trust in His plan. Hindi tayo dito sa pilitan. Hindi ka kukumbinsin dito na pagkatapos tatakutin ka para lang, di ba? Umaten sa church, tumanggap sa Panginoon. Alam ko, pag anak ka ng Diyos, may perfect time si Lord sa iyo. Meron kang panahon. Meron kang araw. Tiyak, pag yun ay dumating na, hindi ka na talaga makakawala. Kahit na anong gawin mo. Kahit na ikaw na yung pinaka-persecutor ng church, pinaka-kritiko sa church. Amen. Kapag chosen vessel ka, ang Lord mismo gagawa ng paraan para sa iyo. Dami kaya tayo, mga kapatid, dati, persecutor. Sila yung taga-usig, taga-bato ng simbahan. Amen. Galit na galit pag mayroong mga ganitong pagtitipon. Amen. Binabawalan yung mga malalang sa buhay. Pero kinalaunan, anong nangyari? Nung sila yung na-convert, sila pa yung mas mainit doon sa mga unang mga mananampalataya. Nangyari yan sa buhay ni Pablo. Persecutor si Pablo. Amen. Pero chosen vessel siya, anong ginawa ng Panginoon? May paraan si Lord, binulag siya. At yung pagkabulag niya, yun ang pagkamulat niya para makita niya ang totoong Diyos. Sometimes God has to blind you para makita mo siya.
Sometimes God has to do something for you para bumagsak ka, para ma-realize mo kailangan mo siya. Paraan pala ng Panginoon yun. Amen? Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Gagawa siya ng way. So, may way ang bawat isa kung saan tinawag tayo ng Diyos. May ginamit, may instrumento ng Diyos, may paraan ng Diyos kung bakit po tayo narilito ngayon lahat. Tama? Amen. Praise God. And in the same way, in understanding the message of the hour, it will take time. You can be listening to the Word of God, you can be listening to the tapes of the message, tagal-tagal mo na pinapagyan, hindi mo maintindihan, pero may paraan ng Diyos, darating ang panahon, mga kapatid. Hallelujah. Yung naririnig mo, magiging malinaw na sa iyo ito. May revelation ka na that will going to drop in your heart. And suddenly, you will see, oh, praise the Lord. Malinaw na yung koneksyon. Naririnig ko na yung aking theophany na nangungusap sa akin. May sinasabi sa akin. Di ba? Praise God. Hallelujah. So we just wait patiently for His timing. Trusting His plan, eternal plan. Kayo mga asawa na hindi pa convert asawa nyo, pray nyo lang yung mga asawa ninyo. Darating yung panahon, sila rin ay maglilingkod sa Panginoon. Ipakita nyo lang yung magandang patutuloy nyo, yung buhay ninyo. Sabi ni Pablo, by that way, amen, mawiwin nyo sila sa Panginoon. Mga anak ninyo na hindi naglilingkod at hindi tapat, pray nyo lang sila sa Panginoon. Darating yung panahon, amen, sila yung magiging tapat din at maglilingkod sila. Diba? Amen. Yan ang paraan ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin sariling paraan. If you have done everything at hindi pa rin epekto, let God and let go and let God. Hayaan niyo ang Panginoon siyang gagawa. Amen? Hindi na yung human effort natin. You see? Praise God. Now, speaking of our theophany, medyo ang theophany malalim. Theophany is a theological term. Ang ibig sabihin ng theophany, galing yan sa word na theos, it means God, and phany means body or form. It is a godly body. Your soul's original form, prepared before you ever took on this human flesh. Sabi rito. So meron kayong ganyan. Okay? Ini-establish natin dito that our body, although we are in this earth, hindi tayo earthbound. Amen. Hindi tayo hindi tayo creature time. Although may katapusan ng buhay natin dito, dahil nandito tayo sa oras, ang iba sa atin dito, we're going to live 70, 80. I have already spent my half of the year of my life. More than half of the year of my life. More than 50 na ako. Hindi naman ako mag-iedad ng 100 eh. So kalahati ng 100, 50. If you are more than 50, amen, nagamit mo na yung kalahating buhay mo. Di ba? You see? Pero yun ay buhay natin dito lang sa lupa. Limitado tayo sa panahon na ito because we are in this time dimension. Di ba? Pero mayroon tayong katawan. We call this body a theophany. And this body is eternal in the heaven. Yung binasa natin kanina. Amen. And if you are truly son and daughter of God, you have to be in Him all the way. Sabi nga dito, just as your father was in your grandfather, and your grandfather was in your great-grandfather, we can trace the Son of God back through the ages, trillions of years before time was ever measured. You were in God. Okay, so the entire eternal lineage proved that your existence is not an afterthought, but a pre-planned, eternal reality secured in the very loins of the mind of God. And you are letting the image of your Heavenly Father be fully expressed through your life today. Katulad ng sinabi ng propeta, nung hindi pa nagmi-meet ang mga magulang ninyo, yung tatay ninyo nandun sa gym, nandun ka rin sa gym, kasama niya kasi nandun ka sa loins ng tatay mo. Amen. Kapag po yung magulang nyo nandun sa office na nagtatrabaho, nandun din. Di ba? Bahagi ka. Bahagi ka ng mga magulang mo. Saan sila dati, nandun ka. And you were part of your parents. You are part of your father. Sabi ng prophet, sabi niya, but in the right place,
the right time, God meet your mother, your father meet your mother, at sila nagkasama on a holy wedlock, and then i-produce ka ngayon, mga kapatid. You see? Ngayon, yung tatay mo na dati, nandun ka sa loob. Hindi ka niya pwedeng, di ba? Hindi ka niya pwedeng malaro nung nandun ka pa sa loob ng, di ba? Kanyang loins. Sabi ng propeta, hindi niya gawing yung ginagawa niya nung ikaw sinilang na. Di ba? Pero sinilang ka na, eto ka na, di ba? Baby ka na ngayon. Amen. Nilalaro ka na ng magulang mo, ng tatay mo, ng nanay mo. Di ba? Na-express ka na kasi. So you have that fellowship with your parents. At nakita yung resemblance, nakita yung nature, attitude, character ng magulang mo sa iyo. Because you are part of Him. Because your part is in Him. Sabi dito, because your image is from your Father. Diba? Expressed in this time. Hindi lahat ng tao, listen to this, hindi lahat ng tao is created in the image and likeness of God. No. Alam natin yung mga taong created in the image and likeness of God, sila lang yung bahagi ng Diyos. But there are other people na hindi naman sila mga kapatid, ibinilang to be part of God's image. So nandito sila sa lupa na ito, they are expressing the other kind of characteristics, diba? Not God Himself. Pero tayo, nakita natin ngayon kung paano, kakaiba tayo. Bakit? Kasi yung ibang mga tao, pag sinabi mong, halika Brad, punta tayo sa church. Halika Brad, makinig ka ng salita ng Diyos. Ay, pasensya na, kasi busy ako, wala akong oras. Diba? Saka marami opportunity. Sa'yo opportunity. Ibig sabihin, wala silang ka-interest sa salita ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila yung mga bagay-bagay sa kamunduhan. Pero kayo ngayon, linggo, nandito kayo ngayon. Hindi nyo inisip yung opportunity na ma-miss ninyo. Di ba? At pag sinabi sa inyo, halika punta tayo sa church, parang lagi kang, sige, punta tayo sa church, magkinig tayo ng Word of God. Bakit? Nandoon kasi yung characteristics. Amen? Ang Diyos sa'yo. At yun ang talaga ang naghahanap. Kung ano talaga. Amen. Kung yung nandoon sa dako na yon, sa salita ng Diyos. Palakpakan natin siya. So your body is eternal in the heaven. So when God made you, He made you what you are today. Be who God made you to be. Huwag tayong mag-isip ng bagay na hindi naman talaga pilinano, hindi naman talaga ginusto ng Diyos na dapat yun ang yung kalagayan. Meron tayong portion, meron tayong position. At yun ang dapat po nating isipin. Do not live under privilege. Kasi mataas ang layunin ng Diyos sa inyo. You know, God, the purpose of God is to reveal Himself. And He's continually revealing Himself. Kanino? Sa inyo. He revealed Himself in the nature and in the universe. He revealed Himself in His Word, His Son. And the last thing, amen, gusto niyang ma-reveal ang kanyang sarili in you. Sa inyo. The purpose why you are here, hearing the Word of God, kasi sabi nga ng Biblia, the Word of God is what? Bread. Spiritual bread. Kapag kinakain natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, we become part of the Word. We become like the Word. So, when the Word of God is in you, God is expressed in your life. Kaya ang Panginoon ngayon, wala na siya 2,000 years ago, sa laman ni Kristo. Narito na siya ngayon sa laman ninyo. Kaya kung gusto mo makita ang Panginoon ngayon, tingnan mo yung kapatid mo because He is the expression of God. The Word is becoming flesh in you. And you are becoming the Word. Right? Amen. Hallelujah. Yun ang plano ng Diyos, mga kapatid. You see? So, tingnan natin. Look at this quote. And now we are going to take 4 ways of seeing God. First, God in His universe. Then ang first Bible. God in His Word. But third Bible. Then God in His Son. God in His people.
You see God in universe? You see God in His Word? You see God in His Son? Pero sabi niya, then God in His people, and see if He's in His people. That's the way how you see God. Kasi sabi niya, gusto kong makita ang Diyos. Panginoon, magpakita ka sa akin ngayon. Magpakita ka sa akin ngayon. Narito na siya ngayon. He's standing in your feet. Diba? He's reaching in your hand. Ikaw ang kamay ng Diyos, ikaw ang paa ng Diyos, ikaw ang mata ng Diyos, ikaw ang bibig ng Diyos. Ikaw ngayon ang manifestation ng Diyos sa iyong panahon. Diba? Amen. Dapat makita nila si Kristo sa buhay natin. Because we are a reflection of God. Kasi ang mga tao ngayon, tamad na silang magbasa ng Biblia. Di ba? Masyado na silang busy. Pero gusto nila na makita ko anong ginagawa ng Diyos ko yun. At paano nila makikita yun? Sa pamamagitan ng buhay natin. Yung nakikita nila sa lakad natin, sa patutuon natin, sa mga sinasabi natin, sa pamumuhay natin. Doon nila nababasa ang Biblia. Doon nila nakikita ng Diyos ay buhay ngayon sa katauhan ng bawat mananampalataya. Sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan maging tama yung patutuon natin sa Kanya. Tama yung lakad natin sa Kanya. We must identify with God in everything in our life. Look at this. That is the purpose. Bakit nandito ka? Kinakailangan ma-identify ka sa Kanya. Amen? When He is here on earth, you were in Him. Diba? You walk with Him, you died with Him, you were buried with Him, you will be rose with Him. And right now, sabi ni Pablo, ngayon nga, nakaupo tayo kasama niya eh. Saan? Doon sa heavenly dimension, sitting with Him in heavenly places right now. Diba? Yun ang dahilan. Yun ang purpose. Kung titingnan natin ang layunin ng Diyos sa lahat ng plano niya at mag-pass forward tayo. Kung ano ba talagang gusto talagang mangyari ng Panginoon. Ang gusto talagang mangyari ng Diyos, ma-express ang kanyang sarili at ang final expression ng Diyos ay kayo. Hindi niya mga kapatid ito, amen, layunin na ma-express lang siya sa universe, sa stars, sa moon, and galaxies, hindi lang sa nature, hindi lang sa mga, di ba, bagay dito sa lupa. But higit sa lahat, gusto niyang ma-express ang pinaka-final climax of His expression ay yung mga tao na nasa loob ng simbahan. Tayo, mga kapatid. Di ba? Messiahites tayo eh. Amen. Tayo ang expression ng Diyos sa panahon na ito. Gusto ng Panginoon na makita siya, ma-reflect siya sa inyo. Babae at lalaki, tayo lahat. Sa panahon na ito, mga kapatid. Di ba? Napupulpil ba natin yung bagay na yan? Nung kinain natin yung aklat, di ba sabi mga kapatid ni John, nung kinain niya pumait ang kanyang sikmura. At anong sabi ng anghel? Inutusan siya, anong sabi niya? Sinabi ng anghel na, pagkatapos mong kainin yung aklat na yan, umuwi ka na. Pagkatapos, matulog ka na lang. Ganoon. Di ba? Wala ka nang gagawin. No. Sabi niya, pagkatapos na kinain yung aklat, sabi ng tinig, prophesy again. Manghula ka. Ibig sabihin, kinakailangan ng manifestation nung salita na naririnig natin. Tama? Amen. Praise God. Yun ang purpose ng Diyos. Yun ang layunin. Kung titignan natin ang buod ng Biblia, mga kapatid, diba? Yun ang nasa isip ng Diyos. Expression. And God wants to express Himself in human flesh. Not only in a single body, but in a many-membered body. He called it the church, the bride. Palapakan natin ang Panginoon. Look at this. Sabi ng prophet niya rito. When He died at Calvary, no? I died with Him at Calvary. He was raised with Him. I was raised with Him in Easter. To be part of Him. Sabi niya, I have to be identified with Him. Kayo po ba hindi nahihiyang ma-identify kay Kristo? Diba? Sabi niya, I was identified with Him in His death. I was identified with Him in His suffering. I was identified with Him when the denominations turned Him down. I was identified with Him when they ran Him out of the temple, when they tried to get rid of Him. I was with Him there. I was with Him in His death, raised with Him in resurrection. Kaya nga merong kanta, di ba? Diba? Hallelujah.
Alam niyo ba, na lahat ng mga mananampalataya, magmula noon, si Kristo, identify natin sa Kanya. Pero even nung mga following generation of Christians and believers, we are also identified with Him. With them. Nung pinakain sila sa leon, we were identified with Him. Nung sinunog sila ng buhay, yung mga early believers, identified tayo sa kanila. Kasi bahagi tayo ng lahat ng kanilang mga sufferings. Di ba? Amen. Lahat ng mga tumayo at lumaban sa aral na taliwas sa Biblia. At dahil doon, sila'y namatay. Amen. Identified tayo sa lahat. You know, George Washington is a Christian. Abraham Lincoln is a Christian. They were godly men. Kaya yung mga Americans, mga kapatid, hindi sila nagiging ma-identify sa kanilang mga early president, mga pioneer, because sila yung mga taong maka-Diyos. Taas no sila na nag-identify sila dito sa mga leader nilang dati na naging presidente. Di ba? Kaya dapat taas no kayo. Ma-identify kayo kay Rizal. Kasi si Rizal, lumaban sa Katoliko namatay siya Di ba? Di ba? Lumaban sila sa Kastila. Amen. Ipinaglaban nila ang katotohanan. You see? Can you say, praise the Lord? Amen. We must be identified with Him. Huwag po tayong maiyan na ma-identify kay Kristo. We must carry that brand. Saan tayo pumunta? I am a Christian. I believe in Christ. Di ba? Talapakan natin si Lord. Amen. Pinilang, bill closing. Now listen to this. Ang election ng Diyos, sovereign. Hindi mo ba pwedeng udyukan ng Diyos kung ano kanyang gagawin because God is sovereign. Meaning, He could perform an election every single day like we are and no one calls it unfair. Kasi kung minsan pang hindi natin naintindihan ang election ng Diyos, sabihin natin, unfair naman ang Panginoon. Bakit ganon? May mga taong tatapon niya sa impyerno. Ito, pinili niya. Ito, hindi niya pinili. Di ba? Kuminsan sabi niya, ang hirap ituro daw yung predestination, yung election, kapag po ang nakikinig, hindi talaga sila born again. Because ang magpo-project sa isip nila, unfair naman ang Diyos. Bakit ito niligtas niya, bakit ito hindi niya niligtas? Hindi nila naiintindihan. Noong una, hindi ko rin maintindihan Nasabi ko sa isip ko, bakit kaya ito? Amen. Dahil ba, hindi type ni Lord? Amen? Praise God. Hindi ko type yung itsura mo. Impyerno ka. Ito, ba? Ito, paborito ko to. Sa langit ka. Hindi ganun ang election ng Diyos. Di ba? When God elected us, that is His decision because He's God. Prerogative niya yun Kayo po ba, pag bumibili kayo ng kamatis doon sa tindahan, maraming bungkus ng kamatis doon Maraming naka-plastic. Di kaya, pipili pa kayo Tinitingnan niyo pa yung kamatis di ba? Pero ang daming kamatis doon. Hindi lang kayo dampot ng dampot. Di ba? Talaga pinipili nyo. In other words, mga kapatid, ganun din ang Diyos. Kung tayo, namimili tayo Di ba? Ang Diyos pa. Di ba? Hindi naman siya barabaran Diyos na basta lang dampot ng dampot siya. May election siya. At ang election ng Diyos, it is not based on our works. It is not based on your performance. You cannot impress God. Kahit na ikaw reliyosong tao, palasimba, ganito, ganyan. Hindi, walang points yun. Hindi valid yun. Tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos kasi kagustuhan niya pinili tayo. At hindi sa iba. Marami mga mababait na tao kaysa sa inyo Marami mga tao, mga kapatid na magandang ugali kaysa sa atin Yung mga denomination, pag pinag-usapan natin ng mga values, naku, mas mababait sila.
Mas magagalang. Pero hindi sila pinili ng Diyos. Tayo yung pinalad. Na pinili. O, di ba? Iisip yun. That is the election of God. Akala ko nun mga kapatid, pinili ako ng Diyos kasi pala simba ako, kasi tumanggap ako ng mensahe ngayon. Hindi rin pala yun eh. Di ba? Iba yung calling, iba yung election ng Diyos by foreknowledge. Iba na yung pagtawag ng Diyos by destiny. At nung nabasa ko yung Romans chapter 9, yung pala, sabi ng Biblia, bakit? Yung itong dalawang anak na ito, wala pang ginagawang mabuti at masama. Pero sabi niya, I love Jacob but I hate Esau. Wala pa silang ginagawang gawa. Hindi pa nga sila sinisilang doon pala sa tiyan eh. Pinili na ng Panginoon si Jacob. At pagkatapos, kinamuhian niya itong si Esau. Isipin natin, kasi si Esau, dininay niya yung birthright eh. Pero that was later on. Nandun pala sa tiyan. Wala pang ginagawa. Pero pinili na siya. Si Jacob, at saka si Esau, hindi. Sabi ni Pablo, sabi niya, is God unrighteous? Bakit? Hindi ba pwede ipakita niya ang kanyang habag doon sa gusto niyang kahabagan? At hindi doon sa hindi niya kakahabagan? Di ba? Amen. Pwede ba yung magpapalayok, sabi niya, sasabihin mga kapatid, nung kanyang hinuhubog, sabi niya, pwede ba hubugin mo kung ganito? Gawin mo akong display. Gawin mo akong flower vase. Kung ginawa ka mga kapatid, praise God na palayok, ginawa kang kaldero, ginawa ka ng toilet bowl. Bakit ba kakapili ka? Hindi. Di ba? Nasa prerogative na nung magpapalayok yun. Can you say amen? Pero ang sabi mga kapatid ni Pablo, sabi niya, itong malinaw, sabi niya, ginagawa ng Diyos ito for what? So that His purpose will be, di ba? Amen. Will be seen. Kaya siya napatigas sa puso mga kapatid, ang puso ng Parao. Bakit? Para mga kapatid, makita ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Akala natin nun talagang sinasadya ni Parao na hindi sila palayain. Pero behind that, nakita ni Pablo, sabi niya, it is God behind it. Ang Diyos ang gumagawa. At yun ay layunin niya para makita lalo madakil ang kanyang pangalan sa bayang Israel kasi matigas ang ulo ng Israelita. Ayaw nilang lumabas doon. Ayaw nilang kilalanin yung talagang totoong Diyos. Pero nung pagkatapos ng lahat ng mga bagay na yun, doon nila nakita ang Diyos na siyang kanilang dapat paglingkuran. Totoo. Can you say amen? Hallelujah. Your theophany body, the house that made with hands, already prepared for you, eternal in the heavens. If you have blue eyes here, you will have blue eyes there. You will not be old or frail. Kaya dun sa langit, mga kapatid, hindi isang mukhang makikita natin doon na puro mga mukhang anghel. Kasi magaganda nga mga nandun, nakita nyo ba? Hindi lahat mukhang anghel. Ano ibig sabihin? Hindi tayo magkakamukha doon. Kasi kung magkakamukha tayo doon, boring naman ang langit. At hindi boring ang langit. Di ba? Mukha pa rin natin na nandito. Makakakita ka pa rin doon ng negro, makakakita pa rin ng singkit, makakakita ka pa rin ng iba't ibang uri ng lahi. Doon. Di ba? Can you say amen? Pero wala na yung discontentment nun ha. Baka akalma ka pa doon. Lord, bakit? Gusto ko naman yung maganda yung yung tsura ko. Wala na nga doon pintasan eh. Wala na nga yung critic doon eh. Wala naman doon mga kapatid na nandoon ka na. Discontented ka pa rin. Bibigyan ka na nga ng katawan eh na maganda eh. Sabi nga, nakita nga ni Barabara, ang gaganda nila doon. Di ba? You see? Wala na doon mga kapatid. Ang tawag dito? Wala na doon discrimination. Even your understanding, sabi nga, your education will be so supreme that the best university of this world will not even be thought or in comparison. Wala na dong mababang pinag-aralan. Marunong, ganun. Pare-pares na tayo. When you're in that body, in that company, you know all things. Diba? That body is so much more glorious, so much more supreme that this temporary flesh we are inhabiting right now. Kaya tingnan natin.
Yung katawan na yon, hindi ka na pwedeng humiling pa na hihirit ka pa. Hindi ka tulad dito kung ano mang ginagawang retoke sa mukha, pagkatao sa katawan, kasi hindi sila kontento sa kanila itsura. Doon, wala nang retoke doon. Amen? Naniniwala ba kayo na walang nilikha ang Diyos na pangit? Wala yung pinanganak na, wala yung pinanganak, meron. Yung kasi naguno sabi niya nag-start lang yung pangit, yung pinanganak siya. Pero nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay, lahat maganda. Di ba? Walang pinanganak ang Diyos na pangit. Walang anak ng Diyos na pangit. Because we are created in the image and likeness of God. Can you say amen? Ito ang quote. Yung Theophany, alam niya lahat. Sabi niya, okay, now you bypass that, your Theophany. Because in that form, you know all things. And you have never been able to know that yet. Kaya nga si Pablo sabi niya, may groaning, may desire. Kasi may iniwanan Pag wala ka talagang seed sa puso mo, wala kang desire. There's no earnest desire to go back and groaning in your heart. Bumalik dun sa katawan na yun. Kaya yung mga iba, wala Wala silang ka-interest sa pag-attend sa church, pag-rinig ng salita ng bakit? Wala kasi representation They die in this world. Parang wala. Pero tayo, simple lang ang buhay. Hindi na natin pinangarap na yumaman at maging tanyag. Simple lang kasi alam na natin Iwanan naman natin lahat yan Di ba? We bypass that body. You came like Adam, like me. You became from attribute to flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this earthly body or tabernacle be dissolved, we have one already waiting. There we go. That is the word. Right. God is a God of variety. The beauty of variety. Sabi dito, He is not a monotonous God. He had mountains and plains and deserts. He established season, winter, summer, spring, and fall in the earth, eternal life. There will be brown people, black people, variety in every way. Think about our life now. God never made pharmacies and pharmaceuticals. Kasi dyan nagmumula mga kapatid yung kung ano mga nilalagay sa katawan, iniinom, niritoke, inayos ang mukha. Di ba? Kasi hindi kontento ang tao. You see? But He gave us herbs and seeds. God's original provision was natural. Amen. And perfect. But Satan, he works in science and technology. Kaya, puro mga kapatid, puro, anong tawag dito? Artificial. Ang daming artificial right now. Itong halaman na ito, artificial. Pero parang totoo, di ba? Kung titingnan natin, hindi ka na magdidilig. Punasan mo lang, hindi malalanta. Pero artificial. Di ba? Artificial. Amen. Pag may bulaklak ito, pag may pumasok ditong bubuyog, dadapo sa bulaklak, sisisipin yung nectar. Kahit tusok ka na ng tusok, wala. Plastic kasi. Tama? Aalis lang siya, masama loob niya. Bakit yun? Mukha namang bulaklak. Pero bakit wala akong masipsip? Diba? You see? Ano sabi ng propeta? Yan isang bagay na ayaw ko. Artificial. Plastic. Diba? Amen! Gusto ng propeta yung totoo. You see? Kaya dun sa langit, sabi niya, lahat ng bagay perfect. Hindi tayo hihiram ng technology. Ngayon, pagdating ng millennium, mas mataas yung uri ng technology natin. Yun ang technology ngayon, di ba? Ang mga tao ay masyado na silang humahanga sa technology ngayon. Lalo na yung artificial intelligence. Di ba? Meron na silang nag-create ng mga robot na parang tao talaga. Tingnan nyo, pati expression ng mukha, nagagaya. Parang totoo. Kaya nga doon sa Japan, sa China, amen? Marami doon ang asawa nila, artificial intelligence, robot. Di ba? Nawawala na yung mga tao sa loob ng factory, robot nang gumagawa. You see?
At ang tatalino nila, because of artificial intelligence, whether you like it or not, gumagamit tayo ng artificial intelligence. Pero nga, yung word artificial, ibig sabihin may limitasyon. May limitasyon. Yan ang pwedeng gawin lang ng diablo, artificial lang. Pero ang Panginoon, may supernatural intelligence tayo pagdating ng panahon na yon na higit na mas mabilis yung technology natin. Sabi ni Brother Branham, sabi niya, pagdating ng millennium, hindi tayo hihiram ng mga sasakyan ng mga ano ngayon, ginagamit natin ngayon. Meron tayong sasakyan doon. Kasi sabi niya, mag-iisip ka lang. Hindi sa single thought, gusto ko pumunta ng ganitong universe. Gusto ko pumunta sa ganitong universe. Nandun ka na agad. Nagpa-transport ka. Yun ang technology natin. Yan ang nangyari mga sa mga, di ba? Character sa Bible. Si Philip, na-transport siya eh. Ang Panginoon, pumapasok. Diba? Tumatago siya dito sa pader. Sa material na bagay. You see? Lahat ng bagay na yan, yan ang makikita natin sa panahon ng millennium. Yun ang technology natin doon. Yeah? Amen. And so God is a God of variety. God is a God of variety. Kaya nga, pagdating natin doon, yung nakikita natin dito, nakikita pa rin natin doon. Okay? Last slide. Second to the last slide. And that's the beauty of individuality in the kingdom. God is a God of variety, and He demonstrates this in His people. Andrew was a prayer warrior, always on his knees. Peter was a firebrand and quick and passionate. Paul was a scholar who put the New Testament in order, just as Moses wrote the Old Testament. William Branham came to reveal both Old and New Testament, making the Bible a new book to us. God's kindness placed all these different people with different nature. Some men love the mountain, love the sea. Some love fishing, and some love mission work. Some love to pray. Tingnan nyo, hindi tayo pare-pares ng habit, hindi tayo pare-pares ng passion. That is how God works in variety. God is a God of variety. Kaya kung titingnan nyo, sabi ng prophet, pagdating natin doon, yung mga mahilig sa bundok, may bundok. Yung mga mahilig sa dagat, may dagat. Yung may mahilig mga kapatid sa patag, patag. Mahilig mga kapatid sa malamig, meron lahat doon. Di ba? Hindi boring ang langit. Hindi lang puro ulap ang makikita natin doon. Hindi lang ilaw nakikita natin doon. Hindi lang mga nagaganunan ng mga agyan na nakikita natin doon. No. Tingnan nyo. Pinag-usapan natin kasi yung katawan natin doon. Pinag-usapan natin what is behind the curtain of time. Ang nakapag-explain lang niya ng prophet. Siya ang nakakita eh. Di ba? Hindi natin nala, pero yung glimpse nakita niya kung ano nandun. Di ba? Nakita pa nga niya, sabi niya, mga ibon eh. May ibon. Moses commanded to build the tabernacle according to the pattern in heaven. Saan niya kinuha yung tabernacle? Yung pattern ng langit. Na nandun nakita niya. The earthly tabernacle was only expression of the perfect eternal reality. When the prophet visited beyond the curtain of time on May 8, 1960, not only did he see the theophanies of the saints, but he saw his dog, si Prince. Nakita niya ang kanyang kabayo, si Prince. Diba? Mga special companion niya yon, mga mahal niya dito sa lupa. Amen? Considering nakita din niya mga kapatid yung kanyang chair, yung upuan niya na Morris chair. Meron din pala doon. Na masama yung loob niya kasi na-repossess kasi wala na siyang pambayad. Kinuha ng kumpanya. Amen? Pero nakita niya doon. Nakita niya yung aso niya. Nakita niya yung kabayo doon. Meron pala doon. Yung gano'n. At ang sabi mga kapatid, tinig sa kanya, yes, nandun sila lahat. Sabi niya, lahat ng nagmahal sa iyo at lahat ng mahal mo, makikita mo sila doon. Amen! Hallelujah!
Salamat na lang. Pero hindi lahat ng may aso na mahal ninyo, not all dogs will go to heaven. Yun lang aso ng mga believers na nandun. Kung paano may predestination din sa tao, may predestination din sa hayop. Amen. Makikita mo yung aso mo doon, lalapit sa'yo doon. Kasi mahal mo yun, minahal ka niya, pinaglingkuran ka niya eh. Di ba? Eh kung may alaga lang na pusa si Barabara, makikita din niya yung pusa niya doon eh. See? Lahat ng mahal mo ay makikita mo doon, sabi ng propeta. Amen. Inalala ang All Saints Day kahapon. Amen. Ang kamatayan para sa atin, di nakakatakot. Death is a glorious thing. For the believer, it's not something to be feared. The prophet himself, though honest enough to admit his human fear of dying, he knew that death is a necessary doorway. Sabi niya, natatakot ako mamatay. Pero nung naging believer na siya, sabi niya, well, hindi na ako natatakot mamatay, kahit mamatay ako ngayon. Dahil alam ko, yan ay pintuan doon sa kabilang dako. Death is a doorway. Sabi nga, diba, death is a vehicle that will carry you where? In the bosom of God. Para sa atin ang kamatayan, hindi nakakatakot. Para sa atin, dying is gain. When the Spirit leaves this mortal house, there is an eternal body that's open and waiting to receive the Spirit back into itself again. It is this promise that the incorruptible, eternal body that gives the believer power over the fear of death. We do not just die, we simply change our dwelling place. Yung nakikita natin nandoon sa kabaong, pag believer yan, yun lang yung kinaya, yung dwelling place niya rito sa lupa. Pero pag siya namatay, nagbago na siya ng dwelling place. Nagbago na siya ng kanyang tirahan. Amen. Hallelujah. Yun yung ibig sabihin nun. Sumakabilang buhay. Sumakabila ka ng tirahan. At yung buhay na yan, buhay na walang hanggan. Yung iba, sumakabilang patay pa rin sila nga ngayon. Namatay nga sila dito sa lupa, patay pa rin sila uli doon sa kabila. That is the second death. Di ba? Say amen. Hallelujah. Pero tayo, sa buhay na walang hanggan. The prophet noticed two incredible things about experience. Sabi niya, doon, there will be an eternal youth meeting. Kaya hindi tayo nagsasabi na happy birthday in heaven. No, because you are not getting age there. Hindi ka tumatanda sa heaven. There is no age, there is no time. Walang taon doon. Walang happy birthday in heaven. Amen. Eternal youth meeting, meron tayo doon. Sabi niya, nakita niya mga kabataan. Bata sila, 18, 19, 20, 21. Di ba? They are in the glory of their youth, sabi niya. You see, he looked at himself and he too was young. He looked back at his old mortal body and said, I don't understand this, sabi niya. Hindi ko maintindihan bakit nakita ko yung sarili ko doon nakahiga. Kalbo, walang buhok. Matanda, puti yung buhok. Pero nakita niya kanyang sarili doon, bata. Hindi ito vision, sabi niya. Totoo ito. Amen. Kala niya, patay na siya, pero kala naman tao, patay na siya. Pero, yun po ay pinahintulutan ng Panginoon. Kasi may bagay pa siyang hindi alam doon eh. Nakapagtataka, di ba? Parang nagtataka kayo, nagtatanong kayo, nasaan si Lord? Nasaan, I want to see Jesus. Di ba pag nasa Tiopan, alam mo na, ano mga bagay-bagay. Pero meron pa siyang hindi alam. Kasi hindi pa siya totally talaga patay. Pinakita lang yung nandoon sa lugar na yon. But to enter into that place, he had to change his cloth. He had to change his body. Hindi pa pwede yung physical body papasok doon na matanda. Pero not entirely. Yung attribution Tiopan, sa kanya kasi hindi pa siya patay. Kaya hinahanap niya kung nasan si Lord. Sabi ng angel, wala siya rito. Nandun siya sa ikapitong dimension. He's there, a little higher. At nung nayakap siya ng mga kapatid, sabi niya, there's one thing I noticed, sabi niya, diba? He noted that in the earthly human life, a man cannot put his arms around a woman without human sensation. But there, the sensation was not present.
It was pure. There was no yesterday or tomorrow. They were not tired. Nakita nga niya yung anak niya doon, namatay 2 years old. Because of pneumonia. Nakita niya, dalaga na siya. Ako yung anak mo, si Sharon. Nakita din niya ang kanya asawa, si Hope. Amen? Bata rin siya. At ang sabi ni Hope, amen, welcome darling. Can you say amen? Di ba? Meron pa mga alaala ng mag-asawa doon sa langit? Meron. Kaya lang, wala na yung karnal na alaala. Di ba? Wala na asawahan doon sa langit eh. But you know them, kilala mo. O ikaw yung naging asawa ko sa lupa. Kasi nakita ni Brother Branham, di ba? Nakita niya, sarili niya, in his right arm, in left arm, nandun si Meda, nandun si Hope. And he presented them to God, to the Lord. Amen! Amen! Oh my. Dito na ako magtatapos. Okay? Sabi dito, in that place of perfect love, where there is joy, absolute, tears could not fall, the people carried him and set him upon the high place. Yung ginawa ng mga tao sa kanya, dinala siya, nilagay siya sa isang parang pedestal sa taas. High place. And the voice that spoke from above revealed a profound truth. The prophet thinking of the scriptural promise that the prophets will be gathered with their people. Yan sabi ng Biblia. I remember that in the scripture, but this when you will gather with your people. So lahat ng mga nandun, kilala si Brother Branham. Wala kang makikita doon na galing sa panahon ni Luther, ni Wesley, o ni Pablo. Hindi naman niya people sila eh. And even the prophet was not able to see Paul. Na si Pablo, hindi niya nakita, si Paul hindi niya kilala si Brother Branham. Kilala ni Brother Branham si Paul. Pero pag nakita ni Paul si Brother Branham, sino ka? Kasi hindi niya panahon eh. Pag nakita ni Wesley, ni Luther si Brother Branham, sino ka? Hindi. Ang nakakilala sa kanya, yung mga convert niya, which is 80, 90 years old. Hindi nga niya kilala, sino kayo? Sabi ni Brother Branham, we are your converts. Di ba? Amen. Millions were there. At sabi mga kapatid ni Brother Branham, are you all Branhams? The voice corrected him. They're not Branhams. Those are your converts. Those are the ones that you led to the Lord. He was told that some of those young women throwing their arms around him were 90 years old when he had led them to Christ. This explained their joyous anonymous cry. If you haven't went, we will be here. Kung hindi dahil sa iyo, sabi ng mga tao na nandoon, wala kami ngayon dito. Kaya tayo rin, pagdating doon, i-gather din tayo sa ilalim ng ministry ng ikapitong mensahero sa ating panahon ngayon. Di ba? Hallelujah. Yun yung gathering natin dito sa panahon na ito. Are you hearing from your theophany? Amen? Do you love Him? Praise God. I love Him too. Praise God. Kaya kung titignan natin, tayo ang trophy. Doon lang sa dulo. Tayo ang trophy. Yan, last na. Praise God. Tayo ang trophy ng propeta sa panahon na ito. Sabi nga, kung wala, di dahil sa'yo, sabi ng mga tao nandoon, Brother Branham, wala kami ngayon dito. Sabi niya, we are trusting on that. I preach what Paul preached. That's why nandito kami, sabi ng mga tao nandoon. Amen? Praise God. So, hanggang dito na lang. Tayo natin tumayo. Sabi ng propeta, it will take perfect love to go there. Amen. May tahanan tayo, may damit tayo susuot. Hindi ito gawa ng katawan, ng laman ng tao, ng kagusto ng tao. It was God. It was God Himself. Lagi natin naririnig yung kwento ni Brother Branham tungkol sa agila. It was so bad for that eagle to be in the barnyard.
There's no joy, there's no happiness. He realized that there's something missing in him. Alam ng agila na may mali. Hindi nga lang niya alam kung paano madiscover ko na yung mali. But in the right time, the mother eagle came into the chicken vineyard and he screamed. And that scream of that mother eagle changed. Amen. The little eaglet, the eagle there, that was in that place of, amen. Hindi niya alam kung paano. But there's something in that voice that he heard, calling him and telling him that he was not in that place to begin with. Ninakaw lang siya doon sa pugat. Nilagay siya doon. He experienced everything. But since meron siyang DNA ng agila, hindi nawala yon. Nandun yung desire niya. Desire niya to go back to where he came from. Ganon din tayo lahat, mga kapatid. Kaya sabi ng propeta, when he started eating eagle's food, yan ang nangyari sa atin. Kumakain tayo ngayon ng eagle's food. Hallelujah. Lalong nabibindicate kung saan tayo galing. Lalong na-establish yung connection, nagiging malino yung connection. And we realize, hallelujah, that we are part of God, an eagle to begin with. And if you're an eagle, set your wings, fly high. Huwag tayong matali dito sa lupa. Huwag mong tingnan ang sarili mo katulad ng mga ibang mga ibon. Amen. Tingnan mo ang sarili mo, tumingala ka, you are an eagle. Fly, eagle. Soar high in the sky. Set your wings. Set your wings. Hallelujah. Soar high. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Could you sing it with me? Set your wings. Set your wings to the winds of faith. You can fly. You can fly in a higher place. In a higher place. Do not struggle. Do not struggle. It's by grace. It's by grace. Thank you, Lord. Oh, set your wings to the winds of faith. To the winds of faith. Hallelujah. There are two roads you may take. You one by sight and one by faith. One by faith. You take the word of God. Take the word of God. Or what you see. What you see. Or what you believe. You believe. It's what you will be. Hallelujah. Come on, eagle, set your wings. Hallelujah. Sing it aloud. Oh, set your wings to the winds of faith. You can fly. You can fly In a higher place. in a higher place. No more struggle. Do not struggle.
It's by grace. It's by grace. Oh, set your wing to the winds of faith. Hallelujah. Anong pangangailangan natin? What's your need? Praise God. What's your mountain? Much too high, much too high. Speak the word of God. Speak the word of God. And by, And by and by, that mountain will move. Come on and fly. You. Come on, say it again. Oh, set your wings to God's wings of faith. Oh, you can fly in a higher place. Oh, do. Thank you, Lord. It's by grace. Oh, set your wings. Salamat, Panginoon. To the winds of Let's sing that last stanza. Hallelujah. What's the eagle? What's the eagle? You are. You're the eagle. the sky. In the sky. It does not struggle. Oh, hallelujah. It does not struggle. Amen. For the power that make him rise That makes him rise. is already. It's already. Oh, in the sky. Oh, set your wings. to the winds of faith. Oh, thank you, Lord. You can fly In a higher place. in a higher place. Thank you, Lord. Oh, To to that struggle. the struggle. It's By grace. Oh, set your wings to the winds so of faith. Do not struggle. Do not struggle. It's by grace. Set your wings to the winds of faith. Set your wings. Set your wings to the winds of of faith. faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa pagtatapos ng gawain, Panginoon, nais namin patuloy na ibalik sa iyo ang pasasalamat. Pinakita niyo sa amin, Lord, ang mga bagay na hindi namin nakikita dati. Patungkol sa amin, patungkol sa babalikan naming maluwalhating katawan. Lord, ito'y bagay na ngayon ay na-express na. And we are experiencing a foretaste of that place. Lord, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, may pananabik na kami. Ngayon pa lang may desire na kami, Lord. That one of these days, balikan namin kung saan kami galing. Pupunta kami, Lord, kung saan kami dati galing, Panginoon. Oh Lord, pagkatapos ng aming lakbayin dito sa lupa, alam namin may maluwalhating dako na yon. Mga ibang mga kapatid namin nauna na doon, and they're experiencing the glory of that beautiful place. Oh God, and one of these days, Lord, they will come back to take their glorified body. And Lord God, we will see them, Lord. We will have fellowship with them, Lord Jesus. Oh God, for a little while,
We will be together with our loved ones, Lord, who departed, Lord. Hallelujah. And then we will have fellowship with them, Lord. And then we will go back to you, Lord God. We will meet you, Lord, in the air. And we will be with you, Lord, for all eternity. And there's no saying goodbye. There's no parting over there. There's no more tears that go and drop in our eyes. Oh, Lord, what a beautiful place. What a glorious place. Hallelujah. And what a day that will be. Oh God, we will see all of these things. Lord, hindi na ito isang bagay na naririnig lang namin. But darating panahon, Lord, ang mga bagay na ito ay mararanasan namin sa aming buhay. Oh God, we are just passing of this earth. And one of these days, we will going to lay aside this mortal body. Oh God, and we will enter into that immortal one. Oh Father, God, I pray, Lord, na kahit anuman ang dumating na pagsubok namin dito sa lupa, anumang discouragement ang aming daanan, Lord, hindi kami bumitaw sa iyo, hindi kami hihinto sa aming pagtakbo, hindi kami tatalikod, hindi kami magsasawa, Lord. Oh God, hallelujah, nagagawa para sa iyo. Amen, maglilingkod para sa iyo, Lord. Oh God, hindi kami susuko sa lahat ng pakikipagbaka namin because we know at the end of the road, merong glorious place, merong katawan na nag-aantay, Lord, hallelujah. That's why, Lord, you told your prophet that keep on praising the battle, Lord, hallelujah. Kaya Panginoon Diyos God, ano man ang aming dinadaanan ngayon, Lord, mahirap man ang aming pong pinagdadaanan ngayong daan, pero magtitis kami, Lord, magpapatuloy kami, Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon God, hallelujah, na maglilingkod, magpapasalamat pa rin sa iyo, Lord, sapagkat alam namin, walang anumang katumbas, walang anumang bagay, Lord, na maariambing dun sa lugar na yon na iniinda mo po sa amin, Lord. Oh God, at kami magsasama-sama doon, wala nang hiwalayan, and it will be an eternal meeting, eternal youth meeting, Lord. Wala nang dadaing ng hirap, wala nang dadaing ng sakit doon, Lord. Wala nang anumang bagay, Panginoon, na mararanasan kami doon, na anumang discomfort namin, Lord God, sa katawan na ito. Hallelujah. But it will be, hallelujah, a place full of joy, full of love. Oh God, flowing from the fountain, the rivers, oh God, in your presence. Salamat, Panginoon, God. Oh God, what a glorious promise. Amen and amen. Hallelujah. Are you ready for that place? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Someday soon we will be there. Just keep on fighting. Amen. Hallelujah. Kamihan natin ang bawat isa. Say, God bless you. I want to see you there in the rapture. I want to see you there in the rapture. Hallelujah. Amen. Oh, there is going to be a meeting in the air. Wag mo nang aalis. Magkakaroon muna tayo ng konting salo-salo. Babalik tayo dito at mag-uusap tayo. Okay? Sandali lang yung meeting natin. Muna nga alis, kain muna, okay? Tapos, magmi-meeting lang po tayo sandali. Break lang muna tayo. Oh, the Son will be the leading one at the meeting in the air. Oh, there is going to be a meeting in the air. Oh, in the sweet, sweet by and by. And I am going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Oh, such singing you will hear, never heard by mortal man. But will be glorious, I do declare. And God, oh, the Son will be the leading one at the meeting in